Ito ang mangyayari kung ang isang lamok ay ilalagay sa ilalim ng mikroskopyo at palalakihin ng 400 beses. Ang unang makikita ay sa bahagi ng ulo nito ay mayroong 100 mata. Samantalang ang bigat ng lamok ay nasa 0.001 gramo lamang. At sa bahagi ng bibig ng lamok ay mayroong kapuntay o ngipin. Habang sa dibdib nito ay mayroong 3 puso. Samantalang ang bawat puso ay may 2 atrium. 2 tulay ng puso, pati na rin 2 balbula ng puso para sa paghinga. Bukod pa rito, ang babaeng lamok ay may kasamang uri ng kagamitan para sa pagtukoy ng init tulad ng thermal at chemosensory upang matukoy ang kapaligiran. Matapos bumuo ng iba't ibang reseptor para matukoy ang tao dahil ang babaeng lamok lamang ang mahilig sumipsip ng dugo. Samantalang ang lalaking lamok ay mas gustong sumipsip ng nektar ng bulaklak at ang kagat ng lamok ay minsan hindi nararamdaman. Dahil ang laway nito ay nagsisilbing anticoagulant na tumutulong sa babaeng lamok na maiwasan ang pamumuo ng dugo habang sinisipsip. Kapag kinagat ng babaeng lamok ang tao, mag-iiniksyon ito ng kaunting laway sa pamamagitan ng bibig nito o kilala rin bilang proboscis sa ating balat. At nakakagulat, ang bibig ng babaeng lamok o proboscis ay binubuo ng aksa na bahagi. At ang duong karayom na ito ay tinatawag na maxillae na may napakaliit na ngipin. Ang sopistikadong sistemang ito ay binubuo ng mga manipis na karayom na bawat isa ay tutusok sa balat at maghahanap ng ugat ng dugo. Ang sopistikadong sistemang ito ay binubuo ng X na bahagi